Hello po, magandang araw sa inyong lahat. So, ito na, ang continuation ng ating video papuntang Tagaytay. Ito na, dito na ako ngayon sa Aguinaldo Highway ulit, no? So, binagbugtas natin itong kahaba na to. Patungo kasi tayo doon sa Tagaytay, doon sa kanto nito kasi yung Olivares. So, ito na may pinapakita ko lang para at least makita nyo napaka-smooth magbiyahe. Tatawag nila dito Highland. Yung iba tatawag na Highland. Highland up Patagaytay, diga. Usually pag matataas sa lugar, diga, yan ang malalamig. Kami yung Baguio. Naman tayo pwedeng magmadali kasi kailangan natin mag-ingat din. Kahit paano, syempre mga malalaking sasakyan, mga 4 wheels ang kasabay natin. Kaya kung ang grupo, ang mga rider dyan gusto magpunta rito, usually naman lalo pag weekend, dito ang takbuhan ng mga ng mga nag-rides kasi nga long drive talaga ang gagawin nyo dito pag ito. Yun nga lang, nagkakataon lang taga dito na pag weekend, volume na traffic naman pag pauwi kaya kung kayo ay nagpaplano pumunta ng Tagaytay, kailangan magplano kayo ng maaga. Biyahe kayo ng mga alas 5, dapat nandito na kayo or alas 6 ng umaga para masilayan nyo yung ganda dito sa lugar na ito. Talagang yung lamig, mapipil nyo talaga siya. Kasi kung late na kayo pupunta, tapos pagdating nyo siyempre, hindi nyo pa na-explore lahat, tapos uwi agad kayo, di ba? Inabot kayo ng hapon dahil nga tanghali pumunta, medyo masusura na kayo dahil minsan sa dami ng sasakyan na pauwi naman, talaga doon sa kahabaan, doon sa may yung bago mag-Mendez, bago mag-Alfonso, nandun doon nagkakaroon ng volume of traffic. Siyempre kasi mga sasakyan sabay-sabay na naglalabasan, sabay-sabay nag-uwian. Lalo na ngayon to sa Aguinaldo Highway, dito sa may Dasmariñas, sa may Palapala, ginagawa yung kalsada kasi pinapaganda. Masyado ng overused na yung spalto doon, talagang pinalitan na nila, ginawa na nilang semento. Medyo magka-create talaga siya ng traffic pero sooner magiging kalwal naman sa pagbabayay ng karamihan, di ka? Ngayon medyo nakakasura pero given na yun sa Pilipinas. Inaayos naman talaga yan kasi ang buhay ng isang espalto, dati narinig ko 5 months, 5 years lang. Pero yung narinig ko nung nakaraan, parang 10 years yata, siguro na bago na. Tapos sa semento, 10 years. Bago palitan yan. Ngayon ang ginagawa nila, siyempre semento muna, tapos sa patong ng espalto para kahit paano, ma-preserve na yung ganda ng yung tibay ng semento sa ilalim. Ngayon, pag tinuklap yan, siyempre maganda pa yung semento sa ilalim, pwedeng espaltuhan lang. So to guys, malapit na tayo sa Olivares. Yan, tong gilid na to, tong kanan ko, dati, mga establishmento. Ngayon, nagkaroon ng isang malaking bilihan ng mga gamit yata yan. Diga? Maliwalas talaga magbiyahe dito sa Tagaytay. At swerte po ako ngayon kasi makulimlim. Ayan yung pupunta doon, hospital po yan, yung kanan na yun. Hindi ko alam kung anong pangalan ng hospital na yan, pero pagkalam ko may hospital po dyan. Isang private hospital. Ito na, malapit na po tayo sa Olivares. At ang palatandaan na nasa proper ka na, yun, may McDo, may Jollibee, yan, magkakatabi yan. Yan ang palatandaan sa isang town proper. May McDo, may Jollibee. Bakit? Kasi alam nila, nandun ang mabenta. Kaya ganyan kagaling ang mga product na yan. Diba? Siyempre, ba't ka maglalagay sa liblib na walang bibili? Siyempre, itatayo talaga nila yan sa mga matataong lugar. Ganyan, may maraming bokyo, Bokyo kung tawagin yan. Yan, may mga mall dito sa gilid. Diba? Napaka-ganda na puntahan maliban sa tourist spot. May mga establishmento ka na talagang ikutan. Yan po ang Olivares. Circle ng Olivares. Pagkaliwa, papunta dyan ng Santa Rosa. Pakanan, dire-diretso ng Nasugbu yan. Entire Batangas. So, kumanan tayo kasi ang gawin natin, papunta tayo ng Mendez. Kaya dito tayo dumaan para makita rin natin yung munisipyo ng Mendez. So, habang binabagtas ko ito ngayon, nagkaroon na siya ng ganito, yung barrier na yan. Kasi, siyempre, siguro iniwasan din ng LGU yung ginagawa ng minsan
three line tong tong wala na pag-traffic. Kaya yung mga packet kagaya ito, yung diadanan ko to, minsan one line na lang nangyayari. Pag yung volume of traffic kasi syempre, overtake, para makaiwas sa traffic. Ngayon, wala na magagawa. Talagang tuloy na lang tagagamitin. Minsan nag-3 line pa yata niya sa kabila na yan eh. So, at least kahit paano, naiisip naman nila yan. Kahit para na rin sa safety ng lahat. Kasi kung salubungan nga naman, walang barrier, possible kung biglang napatulog ang isang driver, possible baka magkabanggaan, collision. Usually yun nga po dito sa lugar na to. Hindi naman siguro, no? Pero isolated lang naman. Pero minsan kasi pag yung nag-ride ako ng madaling araw umaga, may kita mo yung mga nag-collision na sakyan, naiwan pa dyan, hindi pa nare-rake. Kaya siguro, yan na siguro ang aksyon ng, ng LGU ng Tagaytay na i-subdivide na para maiwasan ng mga aksidente lalo sa madaling araw ng mga nagbabiyahe dito. Yung mga magbabakasyon, yung mga pupunta sa mga beach. Kasi ito rin kasing way papunta ng mga beach sa pupunta ka Nasugbo, Little Boracay. Dito rin naman po dadaan. Marami naman pong lusutan siya pagdating po sa boundary. Dalawang way yun. Diretso Nasugbo. Either lumiko ka sa dito sa may Lemery. Ito guys, medyo topic ko talaga siya. Kasi, siyempre, yung iba sa inyo, hindi pa naman nakakapunta sa Tagaytay. At yung iba gustong pumunta, at least may kita mo na yung view, di ka? Hindi ka naman magugulat, ganito pala. Kahit paano sa mga nagbablog, ng mga small YouTuber na gaya ko, gaya ng iba, na nagbablog din ng mga lugar, minsan nod din po kayo. Kasi ang kinokontent naman niya ay para sa kapaligiran. Kaya nga motovlog, yak. Meron siyang pigiri sa unahan ko. Medyo smell, taste even better. Yun, mabalik ako. Yun nga po na, kaya binablog ko tong ganito. At swerte naman ako, napili kong pag-vlog, yung pag-ride, yung gagaya nito motovlog. Kasi kahit paano naman, kada lugar na pupunta ko, dati kung nag-ride lang ko, wala lang, ride lang, medyo enjoy lang. Pero ngayon nagkakaroon ka na ng purpose kung bakit ka mag-ride. Yan pala, pag kumaliwa ka dyan, yung papunta ng Sky Ranch. Yan po, nandiyan po yung Sky Ranch, yung malaking Ferris wheel. Kumanan ako, dito ako sa may pinaka-diversion. Pero ganoon din naman, magtatagpo rin naman doon sa dulo, pero hindi nga lang ako dumaan doon sa kabilang diversion. Kasi nga doon, kasi gusto ko rin makita tong lugar na to. Ito yung sa mga service road na tinatawag na nila. Kasi madadaanan natin dito yung Hall of Justice, yung LTO, dito sa side na to, Tapos yung mga intersection, kung tatagos ka ng Amadeo, may kita din dito. Pag doon kasi tayo duman, ang tumbok lang natin noon, palabas na tayo, papunta ng Crossing Mendes na. Doon sa side na sa Sky Ranch. Kaya dito tayo duman, idiniretso ko talaga. Pati nga pag yaw ko, diniretso ko na yan. Pag kumanang ka dyan, pwede kang lalabas ka dyan sa Amadeo. Diga? Ang dami namang way. Pero yun yung isang way na tutumbukan mo talaga yung highway ng Amadeo. Yun yung mga vlog ko rin dati na lalabas tayo doon sa may malaking kalsada, na bagong gawang kalsada. Yan din ang yan. Pwede nag-iikot-ikot lang din naman ako kasi usually mas maganda yung dito pag dito ka tagang next siguro mga next month. Baka doon sa kabilang side naman ako, Carmona, GMA, Bulihan. Pupunta silang nakakadana naman ako doon, di ka? At least konting-konti na lang naikutan natin yung pero may isang akong tatakal talaga na nagulat din ako. Meron isang bayan pala sa Cavite na Aguinaldo talagang pangalan. Sa tagal ko din naman dito, hindi ko rin nakita ko lang din sa YouTube na meron palang Aguinaldo. Siguro soon mapupuntahan natin yan. Pero ngayon medyo dito muna tayo sa mga well-known na lugar. So, sa Dasmariñas, sa Bacoor, yan. Ikutan natin. Ngayon dito tayo sa right side naman. Ayan po, medyo magandang daan natin ngayon, Hindi tayo inabot ng traffic. Kaya swerte talaga natin yung swerte. Ay, hindi, nasando pa pala ako yan. Yan ang Hall of Justice dito sa Tagaytay. Hindi pa pala tayo nakakalabas ng Mendez.
Kaya sabi ko napakaganda. Kasi itong kalsada na to, 6 lane to. Kasi meron siyang shoulder. Example yung shoulder 2 lane lang yan. Pero usually, ito lang naman ang dadaanan nito eh. Ano ba? Isa, dalawa, tatlo. Ano nga, 6 lane. Kasama shoulder ha, magkabilang shoulder. Diba? Napaka-smooth mag-drive pag ganito ang iikutan mo. Kaya hindi ka masyadong mawo-worried. Kaya napasarap ang yaw-yaw ni Sir Ngod Motovlog. Yaw-yaw lang. So ayan, dati walang mga building yan. Pero ngayon, dahil nga sa maraming tourist attraction dito, syempre marami din na inaabot ng gabi. At kung ikaw na may pinaglaan namin pagpunta dito, napakamura lang naman po dyan sa mga building na yan. Siguro mga nasa ayaw ko na, huwag ko na sabihin, kayo na lang umalam. Pero affordable naman. Pwede naman kung sakaling may budget, kayang-kaya naman. Ayan na po ang ating sinasabi. Nandito na, ito na yung pinakadulo. Yan na, nagsingit-singit na po tayo. Kasi lusot naman ang ating motor. Yun. Ayan. sa kabilang side na yun, so sumabit. Yung sa kabilang side, yung diversion na dinaanan natin, yun dun, yung may masakyan na padiretsong ganun. Kaya papunta tayong Mendez ngayon eh. Diyan din, magtatagpo din po yung kung doon tayo dumaan sa may Sky Ranch kanina. Dito din naman labas, pero mas napaganda ngayon kasi nga, itong right side na to, solo natin, ayun, dire-diretso. Hindi tayo medyo naipit sa traffic. So, paano guys? Hanggang dito na lang po muna, no? Kaya huwag nyo naman pong kalimutan kung nagustuhan nyo pong ang aking itinampok na video, mag-like naman po tayo. Tapos mag-comment na rin po kayo kung mayroon kayong gustong ipatakal sa akin. Basta within vicinity o panohan ng Cavite lang muna. Then, subscribe para naman lumago ang ating channel. So paano guys, salamat ha. Salamat sa panonood. Sana huwag kayong manawang supportan lagi ang channel ni Sir Ngod Motovlog at your service. Kaya hanggang sa susunod na video. Bye-bye!